Kasi before talaga no, nagmahal-mahal yung halamang ito dahil dun sa kanilang kakaibang itsura. Ito lang siguro kuhanin natin ano. At sige, yan. Tatanggalin natin to dun sa kanyang pinagkakapitan. Ang gagawin natin is kukuha tayo kasi bala kong maglagay sa pot ng aking pang display ano. Kakat lang po natin siya at tatanggalin yung mga internode no. Single node propagation stem po tayo. Hello everyone, this is Sir Misunawat Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Meron po ako dito mga halaman na talagang mabagal yung pagdami no, kasi minsan hindi ko na sila napapansin and busy na ako sa ibang bagay ano. Pero yung iba dito mga diniretso ko na sa lupa. Isa po dyan yung aking Monstera adansonii no. At nakita ko na humahaba na rin sila. Before kasi napakabagal nung kanilang pagdami at napaka slow grower no, doon sa pinaglagyan ko sa kanila. Pero ngayon na nakikita ko na at nag-improve sila, ang gagawin natin is kukuha tayo kasi bala kong maglagay sa pot. So ayan po, puntahan natin ngayon yung aking pinaglalagyan ng ating Monstera adansonii. Tapos pag-usapan natin kung paano pag-aalaga at syempre yung propagations ano. Kaya kung ready na kayo mga ka-MTP, tutok lang po. And we're back mga ka-MTP at ngayon nga po meron tayong gagawin dito sa aking Monstera corner. Dala-dala ko na po itong aking gunting. Hanapin natin yung adansonii ko no. Kasi po yung Monstera adansonii ko, kinalad ko po dito at tinanim sa lupa. Hindi ko na sila pinansin ng mahabang panahon. Pero tingnan natin ngayon yung iba kasi before nakikita ko parang hindi talaga nag-survive or nag-thrive dito sa area na to. Pero meron din naman ilan. Ngayon tag-ulan gumanda no. Pero hanapin pa rin natin at kukuha kasi ko para iripat natin. So dito tayo, kung matatandaan nyo, dito ko yan nilagay. Diniretso ko sa lupa pero ayan o, na-invade na ng mga potos yung ating area dito. And tingnan natin ano, kung ano yung mga lagay dito kasi dito ko yan pinagtatanim. So eto, medyo maliit pa no. Pero dito meron, ayan o, medyo mahaba na. Kaya may mga potos pa rin po na kasama. Pero ang kagandahan po kasi dito sa mga adansonii kasi before talaga no, nagmahal-mahal yung halamang ito dahil dun sa kanilang kakaibang itsura. Yung mga butas-butas po sa dahon ano. At nakakatuwa dahil kakaiba siya at nagbibigay ganda talaga dun sa ating halaman. So dito ko sila tinanim, puntahan pa natin. Yan o, medyo mahaba na yung iba. Ito nga o, nilagyan ko pa sila dati ng foul pero lumampas na no. Hindi yan, pakalat-kalat lang dito yan. Manguha tayo mamaya. Ito, ang laki na ng dahon ano. So dito rin po yung iba dito, yung nandito ditong area na wala na no. Ay ito pa. So ito pa sila. Yan. Oh yan o, nandito siya. Pero ayan. So hintayin natin nga dumami yan. Kumapal yun nandito. Pero yung mga makakapal kukuha ako ng ilan ano, para gawin natin. Ito. Kita nyo, kumalat na rin dito. So ayan, yung iba maliliit pa yung dahon. Wala pa talagang masyadong lumalaki no. Ito meron dito isa. Ito lang siguro kuhanin natin ano. At sige, yan. Tatanggalin natin to dun sa kanyang pinagkakapitan. So meron pala dito yun naman pa sa may pinakabato oh. Ito wala nang kakapitan ditong lupa, yung simentado to eh. So ito na lang yung kunin natin no. Yan, dito natin siya gupitin yung mga lumampas na dun sa lupa ano. Yan, and yan, may nakuha na tayo. Uy, merong nalaglag na dahon, sayang. Pero anyways, ito yung gamitin natin. And ayan o, kita nyo parang napabayaan na yan dito. Gawin natin, ilipat natin to ng paso, gawa natin ng panibagong pot para sa gayon meron tayong display no, na ilalagay dun sa ating area naman na sa loob ng bahay. Pwede rin naman dun sa mga table natin dito
para makikita ko lang, kasi pag dito nai-invade na siya ng iba, minsan di ko na makita, no? Para meron lang tayong nakapaso nito. Yan, ito i-make over natin at itatanim, pero nakita ko kasi medyo pangit yung dahon niya, maputik. Hugasan ko muna. So ayun na, simulan natin pagpo-propagate. Ito, may mga nodes din po itong ating Monstera adansonii. And ayan, gagawin lang natin ganun din, parang yung ginagawa natin sa iba nating mga house plants. Kakat lang po natin siya at tatanggalin yung mga internode, no? Single node propagations din po tayo. Yan, ito yung internode, tanggalin din natin yan. Pakita ko sa inyo. Ayan, tanggalin po natin yan. Actually, pwede naman siya, no, na talagang itanim nyo na ng nakaganyan. Kaya lang, ang gusto ko po kasi mas mabilis ako magparami kapag halimbawang meron po tayong single node propagations, no. Mas mabilis sa aking tubuan mag-develop ng roots. Kasi kapag halimbawa sobrang haba, ang daming niyang iisipin. Kung halimbawa itong tinanim nyo yung pinakadulong nodes, iisipin niya pa yung mga nandoon sa pinaka mahahaba niyang area or stem, ano. Pero this one, yung isang node na yan, ang isipin niya na lang yung isang dako na yan, and eventually po, dahil nabibigyan siya ng enough na nutrients, hindi na transfer dun sa mahaba niyang stem, tutubuan na po yan, ano, ng panibago na suloy, no. So yan natin, and ito na yung ating mga nakuha. Tapos pwede nyo yan pagtabi-tabihin, or pwede rin single pero ganyan kasi mas lush siyang tingnan kapag halimbawang tinabi-tabi mo siyang ganyan, no? So eto, itatanim na natin. Ang ginamit ko pong lupa dito, compost, tapos bulok na ipa, no? Pinaghalo ko lang siya. Yan, pwedeng yung gamitin, or pwede nyo nang haluan ng vermicast para mas mataba pa yung lupa nyo. Pero yung compost kasi mataba na, no? O yung mga garden soil na may halong mga bulok na ipa, pwede rin po yan. Di nun maarte itong ating Monstera adansonii. So lagay na natin dito, kain lang natin ng konti, tapos paulan natin ng ganyan, and yan lang. Tapos yan lang, and ayan, meron na tayong panibagong halaman na Monstera adansonii. Pag-usapan natin kung paano siya alagaan, ano. So ito na yung ating na-propagate na Monstera adansonii. And ito, nung kasagsagan dati, no, napakamahal po nito, no. Sino sa inyo nakabili nung napakamahal na mga adansonii? I think ngayon mura na lang, ano, yung mga bentahan nito. And sabi ko nga, ganyan talaga yung panahon, minsan bumababa yung value ng halaman, depende dun sa kung gaano sila ka-demanding, ano. And ngayon nga, na ang dami nang nakabuhay nito, ang dami nang nakapagparami, bumababa na po talaga yung presyo, no. So pagdating po sa pagtutubig sa kanila, napakadali lang naman ito. Kung nakadirekta ka sa lupa, walang problema, no. Hindi naman problemahin yan. Pero kung halimbawa po na yan, nakapaso, diyan na nagkakaroon ng mga adjustment, ano. Kasi kung halimbawa nakapaso na po ito, nakokontrol na po yung pag-store ng tubig, ano. Make sure na yung paso may butas. At the same time po, yan, kapag tinanim nyo yan, ingat-ingat na po kayo sa pagdidilig, no. Medyo kontrolado na. Dapat yung inyong lupa matuyo muna bago kayo magdilig, ano. Ito hindi maarte, forgiving naman ang mga Monstera adansonii pagdating sa pagtutubig, kasi ito nga po pwedeng water plants, ano. Kaya lang sinasabi natin, kapag halimbawang nabulok yung root niya or yung mga ugat na tumubo sa kanya, yung rooting system niya, maaari pong magka-problema doon sa halaman o mamatay. Kapag na root rot po yung inyong halaman, apektado po yung ganda ng halaman nyo, no? So pagtutubig, ingat. Kung halimbawang nilagay nyo to sa labas ng bahay, mas mabilis matuyo yung lupa, ano. Pero kung halimbawang ilalagay nyo siya sa loob ng bahay, mas matagal, kaya mag-adjust din kayo ng inyong watering schedule. So kung halimbawa sa isang linggo nagdidilig kayo ng isang beses,
Pero halimbawa, nakita nyo nga basa pa rin yung lupa dahil nilagay nyo nga siya sa mga pwesto na loob or matagal matuyo yung lupa, mag-adjust po kayo, no? Huwag muna kayo magtubig hanggang sa hindi pa natutuyo. Bigyan nyo ng time yung inyong halaman na makapagpahinga mula sa pagtutubig. Pagdating naman po sa light requirements kasi nitong mga Monstera adansonii ay kayang-kaya nitong tumagal dun sa mga shaded na area, no? Pero sabi ko nga, ang halaman talagang kapag totally nawala po or kulang po sa araw or sa sikat ng araw, sa light, talagang maaari pong maapektuhan o pumangit, ano. Pero itong Monstera adansonii ay po, kung halimbawa ilalagay nyo sa mga maliliwanag na area, kaya-kaya po niyan talagang manatili tumagal dyan, ano. Sabi ko nga, kapag halimbawa pong kulang kayo sa araw, pwede kayong gumamit ng grow light, or kaya naman kung halimbawa ilagay nyo sila dun sa mga kahit morning sun, erong nakakakuha sila, no. So yan, hindi naman to kailangan na patabaan pa, no? Basta mataba yung lupa na ginamit nyo, yan, pwede na po yan, ano? At lalaki na yan. Kapag umahaba naman po ang Monstera adansonii nyo, lagyan nyo po siya ng kakapitan, ano? Para po, yan, manatili siyang maganda. Dahil mentras may kinakapitan po, makakakuha po dyan ng nutrients at water yung inyong mga plants, no? Yung inyong Monstera adansonii. Kung halimbawa po yan pakalat-kalat at walang kinakapitan, mas maliit yung mapuproduce na dahon. Pakita ko yung aking nasa drip wood na ganito. Akala ko hindi magsusurvive kasi sa display area ko dito talagang walang ganong araw, ano. Pakita ko kung paano siya nakakasurvive. So, dito sa aking display area, yan, kita nyo naman, naglagay po ako dito, no, para kakaiba naman kako, maglagay tayo ng Monstera adansonii. Before hanggang dito lang po yan, ano. Tapos pinakapit ko siya sa drip wood, pinakapit hanggang dito naglalagas na yung mga dahon niya kasi nga po itong area nito is malilim, ano. Pero eventually po nagulat ako kasi unti-unti na siya nasanay sa pwesto niya hanggang tinubuan siya ng ganito, mga malalaki ng dahon dito, and natuwa ako kasi nagsusurvive na siya dito. At pag ganyan, meron na ibang touch naman kasi puro nakikita natin, puro plain yung aking halaman dito sa aking display area, no. So ayan, and ayan po, kita nyo may grow light ako dito. Sinusuplayan po yan ng grow light, ano, kaya naman nananatiling buhay. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na kung paano alagaan at paramihin itong ating Monstera adansonii, and I hope pero kayo natutunan dyan, ano. Salamat sa inyong panonood mga ka-MDP. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!